Hi guys, Cyrus here and welcome to my life on two wheels. So gear up ngayon tayo dahil papunta ako ngayon sa MOA Globe for the Vespa Tourism Rally 2025. So this is my second year joining. This year is gonna be 510 kilometers. Last year was 500 kilometers. So tara, samahan niyo ako. So this year, may makakasama ngayon ako. Kasama ko ang isang kagrupo ko sa Vespa Club Laguna, which is si Meg. And kasama ko yung husband ng pinsan ko, which is si Kuya Ron. So thank God may kasama ako this year kasi last year solo rider lang ako. So all stock yung Vespa ko, stock wheels, stock variators at wala pa akong MDL that time. So ang daan namin ay sukat papunta sa MOA. Medyo traffic on a Friday night kahit hindi pa naman Friday payday. So yeah, konting tiis muna dahil mainit ang aming suot. At nandito na kami sa may Pasay area. So pagas lang kami. I'll consider this as my first gas on the way dun sa lahat ng route na dadaanan namin. So first gas is 398 pesos. That's almost 6 liters. And ayun, naghihintay ko na rin sila na matapos magpakarga at larga na ulit. At eto na kami sa may bandang MOA Globe. So this will be our first checkpoint for the whole tourism rally. So the total checkpoints dito sa Vespa Tourism Rally 2025 ay 8. So dito sa MOA Globe yung magiging first checkpoint natin. So ayan, ang dami na nila. So I think mga batch 4 or 5 na kami dito dahil madami rin palang mga pumunta ng maaga dito sa venue. So tara, park na tayo at mag-register. Ayun, nakapag-park na kami, nagtanggal na ng gear. So next stop, pila na tayo sa registration.
Ayun, sa wakas tapos na mag-register, tapos na rin ma-check yung motor. Nakuha na namin yung loot bags and yung reflective vest. So now, let's gear up. At ayan na, umalis na ang batch 1, 2, and 3. Ngayon, iniintay na lang namin ang countdown namin dahil 5 minutes ang interval. Kami pala ay batch 4. Let's go! Yun, let's go. Nakaalis na kami ng MOA Globe. Halos ang daming Vespa ngayon sa kalsada. Siguro magtataka yung mga tao kung anong meron. Pero ito ang Vespa Tourism Rally 2025. So this year, tatakbo kami for a total of 510 kilometers from MOA Globe Pasay to Cabanatuan to Pangasinan, down to Clark, and then Bataan, and then finish line ng Subic. So ayun, God bless our trip. Hindi ko alam kung saang parte na to, pero ang alam ko nasa north na kami. So para siyang mini expressway, pero doble ingat lang din kami dahil ang mga kadalasang kasabay namin sa gantong oras ay mga truck. Dahil hindi pa rin kami nagdi-dinner at wala pa rin kami sa aming second checkpoint, so minabuti naming tumigil muna at magpahinga. Ayun, nakapagpahinga na kahit konti, nakapag-charge na rin ng cardo. Let's go! Anyway, meron din palang dito sa may bandang north ang merong kayod ng kalsada. So yung mga dadaan dito, lalo na yung mga lumagpas na ng Bulacan, medyo ingat lang kayo sa lugar na to dahil sobrang haba ng pagkakakayod ng kalsada. Kaya ingat lang dahil medyo madulas siya. Well, medyo inaantok na rin kami dahil madaling araw na ito. Tara, overtake tayo.
Malossi Power! Woohoo! At eto na nga kami, nakita namin ang arko ng Nueva Ecija. So stop over muna kami for a quick photo op. Yan, tapos na ang picture-picture namin dito sa arko ng Nueva Ecija. Tara na ulit! Upside down. Upside down. At eto na kami. Nasa may Gapan, Nueva Ecija na kami. Grabe, ang ganda ng kalsada dito. Para siyang mini expressway. Sana lang pwede na yung mga mabibigat na motor sa expressway natin, pero alam kong malayo pa siya sa katotohanan dahil dito sa Pilipinas, displacement ang tinitignan nila at hindi yung bigat ng motor. So yun lang, wishful thinking lang. Siyempre sa mga gantong endurance, lalo na sa tourism rally, hindi po pwedeng wala ang dadaanan na rough road. So yung dalawang kasama ko ay mga naka-upgrade ng suspensions, pero ako stock dahil ako'y naniniwala stock is good. Kaya naman, di ba? Wow. Yun. Barako lang ang sakalam. Ayan, medyo malapit na kami sa aming second checkpoint, which is Shell Cabanatuan. So, kanan na tayo. And parang mali yung Shell na napin ko sa aking Google Maps. Teka nga muna. Tigil muna tayo dito at i-check ulit natin yung nakalagay sa papel. So apparently yung mismong exact address nung Shell na dapat naming puntahan for the second checkpoint ay hindi lumalabas sa aking Google Maps. So kaya ang hinanap ko nung una is Shell Cabanatuan. So dito kami dinala sa isang Shell gas station na sarado na. So ano kayang gagawin namin? Paano namin mapahanap yung eksaktong Shell Cabanatuan na yun? Tara! Upside down. Ayun, may nakita akong tricycle. Tara, magtanong tayo. Saan po ang Shell Sumakab? Shell Sumakab. Sumakab? Opo. Malayo. Lumagpas na ba kami? Napakagaling dito. Doon po. Lagpas? Diba, nadaan sa Tarosa? Sa Tarosa po. Oo, pagsayari yung Tarosa. Wala kayo. Yung Shell na yun, hindi nakamalaking Shell. Di malaking Shell po. Oo. Diba, dahil sa Tarosa. Doon na matandaan na yung Shell, yun na yun, basta kaliwa. Ang nali sa kaliwa, yung malaking Shell. Oo, maraming tao kayo nakikita ro, maraming nagiinom mo doon. Okay, sige po. Salamat po. At sa wakas, nahanap din namin ang Shell Cabanatuan for our second checkpoint. Kaya tara, parada na tayo para makapagpahinga ng onte, patatak ng passport at idikit na natin ang sticker.
Pagkatapos na matatakan ng passport at madikit ang sticker, pahinga ng onte at tara na't magpagas. Since mahabang pila sa gas at dalawa lang yung nagkakarga, minabuti naming wag na lang muna at maghanap na lang on the way ng pagpapakarga ng gasolina. Upside down. At dumating nga yung kinakatakutan namin dahil si Kuya Ron umilaw na yung kanyang gasolina dahil 1 bar na lang siya. So ngayon nagsisisi kami kung bakit hindi kami nag-antay sa pila para magpakarga ng gas. So sana makaabot kami. Buti na lang at may nakita kaming another gas station. Hindi man siya Shell pero pwede na to para makapag-top up kami kahit konti lang. So ayan, after magpagas, tara na ulit. Next stop, Vespa, Pangasinan. Let's go! Turn this upside down. Upside down. Turn this down. And nandito na kami. So buti na lang may mga guide. Ayun, nilawan kami para masabihan na kailangan namin kumaliwa. Ayan. Tara, parada na tayo. So dito sa third checkpoint na to, need mong magpahinga ng 30 minutes. And dito na rin kami kakain nung breakfast. So si Vespa Pangasinan, siya pala yung isa sa malaking Vespa dealership dito sa Pilipinas. Turn this upside down. Ayun, tapos na ang 30 minutes na rest, nakakain na. So, pirma na ng passport para makabit na yung sticker at makakaalis na rin. Inabutan na kami ng liwanag dito dahil nakadating kami dito around 5 a.m. So, eto na, alis na kami. Ang next na pupuntahan naming checkpoint ay ang Shell sa Clark. Let's go! Upside down. Upside down. Turn this down. Ito ang advantage ng scooter. So, pwede mong i-admire ang scenery while riding. Ayun, at mukhang inaantok na tong dalawang kasama ko dahil medyo rumarat-rat na sila oh. Ayun oh, parang nagkakarera. Sige, sa next na stoplight, subukan kong karerahin tong dalawang to.
Hintayin namin mag-green. At pag go na ito, pipiga na ako. Let's go! Pakita mong malakas ang Malossi! Woohoo! You know, Turn this upside down. ang layo ko na. Kuya Ron nasa likod ko, naka 12S. Si Meg nasa likod din. Pero ito na siya. Ito na, naabutan na niya ako. Tulin mo talaga. Anyway, ang panggilid niya ay Prodigy. So, no questions asked, mas malakas ang Prodigy kaysa sa Malossi N12S. That was good. Turn this upside down. Grabe to mga to. Boom! Banat! Isa pa. Banat! Grabe. Feeling ko antok na talaga sila kaya medyo pumipiga na rin para bumilis at mawala ang antok. Ang ganda ng bridge na ito. Kaya sinabi ko kay Meg na pumantay siya para pwede kong i-freeze frame para may picture. Kita nyo naman, ang ganda oh. Nice shot. Turn this upside down. And we're here sa fourth checkpoint which is Shell Clark Balibago. So ito, papirma na tayo ng ating passport para sa sticker. Pagtapos mapirmahan ng aming passport at maidikit ang sticker, tara, pila na tayo para magpagas dahil mahirap na. Okay, tara, alis na tayo. Next stop is SM Bataan. So medyo napatagal ang tigil namin sa Shell Clark Balibago dahil nagpahinga lang kami at uminom kami ng kape dahil sobrang nararamdaman na namin ang pagod at antok. Upside down. Yan, nasa Porac na kami. So, konti na lang, makakadating na kami sa aming 5th checkpoint. Turn this upside down. Upside down. Turn this down. PCO. Nung medyo malapit na kami sa aming next destination, may nakita kaming mga naka-Harley at ay paglaro sa amin ng pansamantala. Hello sa inyo! Touchdown SM Bataan. So this is our 5th checkpoint for this tourism rally. So tara, hanapin natin kung saan tayo magpapapirma ng ating passport. Turn this upside down. Upside down. Since wala nga kaming maayos na dinner nung umalis kami ng MOA, dito na kami nag-lunch sa SM Bataan. Okay, busog na kami. May energy na ulit para mag-ride. Next stop, Shell Bataan.
alam mong nasa Bataan ka na pag medyo nagpaparamdam na sa'yo mga twisties na kalsada tulad nito. Whew! Sarap! Okay, pagas ulit kami sa aming 6th checkpoint. Turn this upside down. Yon, just enjoying the twisties. Papunta sa aming 7th checkpoint. So pagdating namin sa 7th checkpoint, may nakita kaming magandang view. So ito, picture muna dahil 30 minutes ang required rest sa checkpoint na ito. After 30 minutes, gear up na ulit kami and ready to go sa aming finish line, which is the 8th checkpoint sa Moon Bay Resort sa Subic. Grabe yung twisties pababa from the 7th checkpoint. 1 to Sawa. Pero bakit ganun? Imbis na nag-e-enjoy kami, inaantok na. Lalo na pag humahampas yung hangin sa amin. Well, siguro dala na rin talaga ng sobrang pagod. Dahil more than 12 hours na kaming nagbabiyahe. Ayun. So walang katapusan na twisties, nandito na kami sa may Morong. So malapit-lapit na rin kami, in just a few hours nasa finish line na kami. So enjoyin pa natin ang mga twisties. Yun, dahil inaantok na rin ako at may mga umovertake sa aming Vespa. So sinubukan kong bumuntot lang sa kanila, pero on a safe distance para just in case na may bigla magpreno, hindi kami magkakatamaan. Sa mga oras na to, medyo inaantok na talaga ako. So masakit na ang aking likod, masakit na ang aking mga braso at ang aking mga legs. Pero tiis lang dahil malapit-lapit na rin tayo sa finish line. After 14 hours of traveling, finally natapos ko ulit ang isa na namang Vespa Tourism Rally. This is a good experience. Kahit pagod, masaya naman. Dahil fulfilling siya pag nakakatapos ng gantong klaseng endurance ride. So thank you Lord for guiding me sa buong biyahe. Sa sobrang pagod ko after 14 hours of traveling, hindi na ako nakapag-take ng videos nung dinner party. So ito kami ngayon, pabalik na ng Laguna. Pero bago muna yon, pagas muna tayo para after that, dire-diretso na tayo pa uwi. Buti na lang at maganda ang naging panahon nung buong biyahe namin.
Sipin nyo kung umulan, ang hirap siguro nun. Salamat din at walang nagkaroon ng kahit anong aberya sa aming tatlo. Hindi kami na flatan ng gulong o walang naging problema sa aming mga makina. Akala ko hindi ako ganong mapapagod sa rally na ito dahil second time ko nang sumali. Sabi ko, okay lang yan, kinaya ko last time. This year, 10 kilometers lang ang dinagdag, so kaya yan. Pero siguro dahil sa ruta na ginawa ng mga organizers, especially yung Bataan Loop, feeling ko yun yung mas nakakapagod na part sa buong biyaheng to. Pero all in all, sobrang saya ko dahil natapos ko na naman ang gantong klaseng endurance ride. Kaya yung may mga Vespa dyan, i-ride nyo lang yung Vespa nyo. Try nyo ring sumali sa mga gantong klaseng endurance event ni Vespa Pilipinas. Sobrang saya niya, promise. Hindi kayo magsisisi na sumali kayo. Kasi isa siyang fulfillment na gamit ang isang scooter, halos ma-explore mo ang countryside ng Pilipinas. So dito ko natatapusin itong vlog ko. Again, this is Cyrus, and if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe, and see you on my next Life on Two Wheels. Peace.